Rodrigo Duterte. Kahapon, formal nang hiniling ni Senator Ayan, no, dala-dala ni Senator Aimee ang mga reklamo na yan at ibinigay sa opisina ng ombudsman. Aimee sa ombudsman na siyasatin ang issue. Personal na dinala ng chairperson ng Senate Committee. Ang dami, oh. Ay, ang dami. Good luck, Tore. Good luck, Marbil. Good luck, Boying. John Vic, good luck. At higit sa lahat, Bongbong Marcos, hello. Narito ang Balitang Pinoy TV. Okay, magandang araw po sa ating lahat at panibagong vlog, panibagong update na naman ang hatid natin ngayon. No? Eto, unahin natin munang pag-usapan itong si Senator Aimee Marcos na sabi niya, tiwala siya sa ombudsman. Okay? Sa ginagawa niyang pagtanggol dito kay former President Duterte na kakasuhan na ng administrative itong sina Tore, sina Marbil, sina yung mga Remulla Brothers at kung sino-sino pang sangkot doon sa pagpapaaresto kay Tatay Digong doon sa The Hague, no? At ito ay i-play natin itong video na ito at magre-react tayo dito. Okay? Kung ano ang masasabi natin nito kay Senator Aimee Marcos, kung siya ba ay genuine ang kanyang investigate patungkol dito, no? The fact that ginagawa niya ito ay na-appreciate natin, no? Bilang supporter po ni Tatay Digong. Okay, mamaya pag-usapan natin yan. Ito yung pinakamatindi, itong pangalawa nating pag-uusapan ay ito pong si Vice President Inday Sara Duterte sa isang interview, no, ambush interview, ay sinagot ang mga ilan ng mga issues na nangyayari ngayon, especially dito sa issue ng sinabi niya, no, update patungkol dito sa issue ng bigas, no, na talagang yung comment po ni VP Sara sa bigas na yan nagre-react itong administrasyon, no? At ngayon tinitigil na nila, no, nagre-react si VP Sara sa itinitigil muna itong pagbibenta ng bigas. Bakit yan tinitigil, no? At ipagpatuloy raw itong pagbibenta pagkatapos ng eleksyon, 'di ba? Yan kasi nagmamadali kayo eh. Eto, may bago ring komento itong si Vice President Inday Sara Duterte sa ICC, no? Ano na yung update kay Tatay Digong, okay? Patungkol dyan sa jurisdiction ng Pilipinas sa ICC, mamaya sasagutin niya ni VP Sara. At heto pa, no? Itong si Attorney Claire Castro rin, no? May banat itong si VP Sara patungkol po kay Attack Dog Claire Castro. Mamaya pakikinggan natin yan, no? Talagang tumpak-tumpak, tumpak na tumpak, sapul na sapul si Claire Castro dito. At may reaction rin itong si VP Sara patungkol po sa balak na usap-usapan na i-raid yung bahay ni Tatay Digong. Mamaya kukuha tayo ng reaction ni VP Sara dyan. Okay? So yun yung ito. At ang dami pang iba na mga issues na tinatanong ni VP Sara. I-react natin yan. Pero bago ang lahat, bago natin ito pag-uusapan, help me po na i-like muna at i-share itong video na ito para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay, sabay-sabay nating i-like muna at i-share itong video natin, Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go. Okay, like and share para maraming makalam. And also guys, paki-subscribe at paki-follow ito para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito at ma-notify ang inyong mga cellphones kung meron tayong breaking news. Okay? So, kagaya nito, breaking news ito. So, sabay-sabay nating i-follow, i-subscribe, Facebook at YouTube. Ready? Follow, subscribe. 1, 2, 3, go! Ayan, thank you very much. Okay, pakinggan natin itong balita patungkol kay Senator Aimee. Talagang tinodo na ni Senator Aimee itong patungkol po dito sa mga irregularities po na nangyari po sa pag-aresto kay Tatay Digong. So, heto po, pakinggan natin. Maasa si Senator Aimee Marcos na itutuloy ng Office of the Ombudsman. And I hope, Senator Aimee Marcos, na hindi na naman ito mapupolitika at hindi ito mabahira ng impluwensya ng inyong kapatid, yung ombudsman na yan. Kasi ikaw tiwala ka ng tiwala eh, di ba? Ang investigasyon sa mga opisyal na anyay sangkot sa pag-aresto kay dating Pangulo. Ako, sa totoo lang, tama lang ito eh. Dapat talaga mabigyan ng leksyon itong si Tore, Marbil, si Boying Remulla, si John Vic Remulla, sila Kanilaw. Alam mo bakit? No? Kasi kayo dapat ay neutral lamang, hindi kayo dapat kakampi ng mga politicians. Ang ginawa ninyo, alam nyong bawal, pero talagang pinurso ninyo na maaresto itong si Tatay Digong. Kaya ikaw, Senator Aimee Marcos, no? Trabaho mo yan. Itong mga ginagawa mo. Ginawa mo lang ang inyong trabaho, kaya na-appreciate kami sa inyo dyan, okay? Rodrigo Duterte. Kahapon, formal nang hiniling ni Senator Ayan, no? Dala-dala ni
Senator Amy ang mga reklamo na yan at ibinigay sa opisina ng ombudsman. Amy, sa ombudsman na siyasatin ang issue. Personal na dinala ng chairperson ng Senate Committee Ay, ang dami oh. Ay, ang dami. Good luck, Tore. Good luck, Marbil. Good luck, Boying. John Vic, good luck. At higit sa lahat, Bongbong Marcos, hello. Foreign Relations sa tanggapan ng ombudsman ang chairman's report batay sa 3 Senate hearings ng komite. Ako Inirecommend talaga, no? Umaasa talaga ako na seryoso po itong si Senator Amy Marcos sa ginagawa niya, di ba? niya ang pagsampa ng reklamo laban kina Justice Secretary Crispin Remulla at ang kapatid Ito, si Chris. Isa pa si Pajardo. Bakit hindi ito nasali itong si Pajardo? Hindi ko lang alam, ha? nito na si Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla. Kabilang din sina Philippine National Police o PNP Chief General Romel Marbil, PNP Criminal Investigation Meron akong bisita dito, ah. Meron akong bisita. Tingnan nyo. Bisita niya. May bisita ako, oh. May bisita ako, oh. Say hi. 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 Say, hi. Hi, Duterte. Go. Hi, Duterte. Bye-bye na. Bye-bye. Bye. So may bisita ako. Sino kayo work pa si Daddy is working. Okay. Go. Ayan, yung anak ko. Hindi ko na-lock ang aking studio eh. Tumisilip. Okay, so going back, no? Dapat lang na senatore mapanagot dito. Ito ba? Itong ginagawa ngayon ni Senator Amy Marcos, no? I hope hindi lang ito pakitang tao dahil inendorso siya kay VP Sara. No, I hope naman na Senator Amy Marcos na talagang ginagawa mo ito para sa kagustuhan ng taong bayan. Yun po, di ba? Kasi ayaw po ng taong bayan itong mga pangyayaring ito eh. Detection Group o CIDG Chief Major General Nicolas Torre III at si Special Envoy on Transnational Crime Ambassador Marcos Lacanilao. Ayan lahat. Duda ko rito ha, na di ko lang alam kung si Bongbong Marcos dito ay mangingialam. Kasi kung tutuusin, si Bongbong Marcos ay meron siyang immunity bilang isang presidente. Ako, mas lalo akong bibilib kay Senator Amy Marcos kung sa 2028 ay si VP Sara na ang magiging pangulo ng bansa natin at si Senator Amy Marcos ay senador pa rin ng bansa natin at si Bongbong Marcos ay tapos na sa kanyang termino bilang presidente. Bibilib ako kay Senator Amy kung kakasuhan niya itong kanyang kapatid. Kakasuhan niya, di ba? Tingnan lang natin kasi hindi maganda na si VP Sara yung gumawa ng kasi mapupolitika eh. Tingnan yung kapatid talaga, di ba? Kung you believe that your brother is doing something wrong, para sa taong bayan, gawin mo, di ba? For the sake of the country. Inaasahan ko na yung ating mahal na ombudsman ay tuluyang imbestigahan kasi Ako naman, itong panawagan ni Senator Amy sa ombudsman, I hope naman mga taga-ombudsman dyan, gawin niyo ang trabaho. Huwag kayong makialam sa pamumulitika. Okay? nga hinaharang ito sa Senado, nahihirapan kami na kumuha ng testigo at sana kung nahihirapan talaga si Senator Amy na kumuha ng testigo kasi alam nila natatakot sila sa administrasyon. Di ba? Sino ba namang hindi matakot? Di ba? kailangan patawan na ng kaso at parusa. So, I hope Senator Amy Marcos, no, mananaig ka niyan sa mga ginagawa ninyo. Okay? Someday, no, magugustuhan ka ng taong bayan. Okay? Dito tayo sa interview ni VP Sara sa mga issue ng bigas, sa ICC, Claire Castro, itong raid, no, di umano sa bahay ng tatay nila, at itong laglag bala. Ikaw, pakinggan natin si VP Sara. Medyo hindi maganda yung audio dito pero kahit merong mga background noise, no, pero focus at concentrate lamang sa sinasabi ni VP Sara, okay? Ang pinatigil na po ang distribution sa 20 pesos ng gas. Ano sa tingin niyo naging sunod kaya dahil sa sinabi niyo nga po na very untimely siya for that time for the naman sa Oh yes ma'am. Kaya nga ako nakaitim ngayon araw na ito sa kampanya namin dahil nalulung ko talaga ako. Nalulung sa ako kasi pinaglag. Very consistent si VP Sara nung sinabi niya na itim ang kanilang sinusuot ni Senator Amy Marcos. Nagluluksa sa mga pinanggagawa nitong administrasyong ito. Laruan yung mga tao na walang-wala. Pinaglalaruan yung mga mahihirap. So, ayon kay VP Sara, yung pagka 20 pesos per kilo na bigas na ginagawa nila ngayon sa Visayas, ayon kay VP Sara, parang inuuto tayong mga Pilipino.
inuuto yung mga walang pera talaga, di ba? Para lang pag-iinsulto yan para iboto sila, di ba? Iboto natin si Bongbong Marcos kasi ginawa niyang 20 pesos per kilo ang bigas. Utot nyo. Alam niyong subsidize yan Alam niyong mali yan Lulukuhin niyo pa yung taong bayan na hindi lang isang beses, hindi lang dalawa, paulit-ulit na sinasamantala yung desperation, hunger, and poverty sa ating bayan. So yung pagpapatigil ma'am sa tingin mo, isa na rin gagawin sa legislative sa Alam niyo ba bakit tinitigil ito ng duda ko rito this is my own analysis. Tinitigil itong bigas na ito sa pagbebenta kasi booking sila sa taong bayan Alam ng taong bayan na pamumulitika di ba? Baka may utos na naman diyan sa taas na Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman